hello guys, this is Chen. So, this video, papakita ko lang sa inyo yung mga nangyari ng second day ng tour namin sa Georgia. Sa mga nagtatanong nga pala guys, nagbook kami ng tour sa Gala tayo on Facebook. Pwede nyo silang i-message directly kapag may mga questions kayo. Ang first naming pinuntahan ay sa Old Kakheti. Winehouse siya na very popular sa Georgia. Pagpasok namin, iba't ibang klase na ng wines and cognacs yung mga nakita namin. And then sa likod niya is a wine factory kung saan nila ginagawa yung mga wine, kung saan nila preserve yung mga wine for so many years. Buti na lang din makakapal yung mga suot namin damit kasi sobrang lamig that time. So perfect yung mga outfit namin. To get drunk. Nagdala tayo ng chichiri. Dapat nagdala kami ng sisig. Mamumulutan kami. Naalak-alak lang. Kaya po tayo nagdala ko na siya. Pagpasok niyo pa lang, aabutan na nila kayo ng mga wine glass para sa wine tasting. At nga pala yung tour guide namin si Iraq. Trivia nga pala guys, wine focus tours in Georgia take you around Kakheti, which is the most popular tourist destination in the country and also is best known wine region. Bago nila ipatry yung mga wines nila, nagde-discuss ng briefly yung mga employee nila doon. Tapos yan, aabutan nila kayo directly from the tank na pinagawaan o pinagpreserva ng wine. Tapos ito yung una naming tinikman. Parang white wine siya. Ito, nagustuhan ko siya kasi hindi siya masyadong matapang and sobrang perfect niya sa weather. Lalo kapag sobrang lamig, hindi mo mararamdaman na alcohol yung iniinom. Good? Yeah. Nice. It's more nice than yesterday. Para. Izmaro. Say Gaumar Jos. Gaumar Jos. Georgian Gaumar chairs. Gaumar Jos Sakartvelos. Okay, this one is Kintmara only. Nice. Red wine, same thing. Kintmara only. Ah, looks the color. So I told you 500 grape and 600 wine. Kintmara only is from Saharawi wine. This is number 24. Panchkara's limited edition premium quality wine and dirt exporting. You can taste here with meat, barbecue steaks, also fruits and cheese. We make it on two types of grapes, Gujaratuli and Alexandrol, and both close little wine cousin of Raja, West Pato, Georgia, High Mount. Shot puno. Kampay! Kampai. Hanggang mamatay? Kampay hanggang mamatay. Thanks, ang dami siya. Malalas kinata ko. Okay, my group come next. How many wine? Cheers. The girl says, kampay hanggang mamatay. It's in our country like, cheers until you die. I said, very good. Iinumin ko? Good face. Good. No. Very good, huh?
After ng wine tasting, pumunta na kami dito sa harap para bumili ng mga wines and cognac for pasalubong. Advice guys na dito na kayo bumili kasi very affordable and sobrang baba ng mga presyo ng wines and cognac nila. Next stop is to try this church kela. Ginagawa lang siya ng mga locals nila doon sa Georgia. Tapos gawa siya sa local grapes, mass or juice, nuts, and flour. Tapos binibenta nila to sa mga roads. Parang 3 lari lang siya per piece. Masarap siya and pwede na. Ikot-ikot din kami sa likod ng bahay nila kung saan makikita yung mga puno ng grapes, which is di mo siya makita ngayon kasi harvested na siya. Tapos meron din silang persimmon tree na ngayon ko lang nakita tsaka natikman. For you. Pipitas ka lang doon. Tapos pwede mo na rin siyang kainin agad-agad kahit wag mo na siyang hugasan. Tapos tinikman ko na rin siya. Lasa siyang chico actually. Persimmon and nuts. Tapos this time, nagmadali na rin kaming sumakay sa sasakyan tsaka bumili pa ng mga church kela kasi inabutan na kami ng ulan. Pumapatak-patak na naman ang ulan. It's sweet. This one is sweet and sour at the same time. Then next stop namin ay sa Bodbe Monastery. Isa to sa pinaka nagustuhan ko na pinuntahan namin kasi sobrang sacred ng place na to. And nakabili din ako dito ng mga statue and the mga Santo Niño in a picture. Nakapagdasal din ako sa loob. Bodbe Monastery is a Georgian Orthodox monastic complex which is one of the most important religious sites and attractions in Georgia. Malamig sa lugar na to kasi nasa mataas siya na place. Tapos madami ding nagpupunta, nagdadasal sa loob, and tourist attraction talaga siya, lalo ng mga Catholics. Puro outside views lang din to kasi bawal mag-video sa loob ng church. And next stop is the Signagi Village. Yung village na to, very Italy vibes. Sobrang European style ng mga bahay, ng mga roads and streets. Tapos yung town na to, located siya on a steep hill. So, makikita niyo dyan mamaya kung gaano kaganda yung place ng Signagi. This is the view from the wall. Ancient city wall na to, sabi nung tour guide namin, ito daw yung nagpo-protect sa mga villagers kapag may wars. So that's it. Then after that, nagpunta na rin kami pabalik ng Tbilisi para mag-dinner. Dito nga pala niya kami dinala sa Terrace 21. Located siya sa Tbilisi. Maganda yung place kasi center lang siya. Meron siyang indoor and meron din siyang outdoor dining. Parang terrace, ganun. Tapos nag-order na rin kami ng mga pagkain. Then habang iniintay yung mga foods, nag-sightseeing muna kami sa labas ng terrace. Siyempre sa labas, terrace nga eh. Mating na yung una naming order which is yung kachapuri. Para siyang pizza, cheesy pizza na merong egg. 6/10. Kasi wala lang. Tapos ito yung iba naming mga kinain. Nakalimutan ko yung tawag dun sa may mga fries. Pero parang siyang may mga bacon and cheese. Tapos carbonara, kinkali, yung favorite namin. Una na namin kinain tong kinkali kasi masarap siya kapag mainit. Kagaya ng sinabi ko nung nakaraan. Masarap higupin yung soup sa loob niya lalo kapag mainit siya. Tapos, panoorin niyo na lang ako kung paano ako magmukbang dyan. Happy eating, happy gutom. By the way guys, ito nga pala yung isa sa pinaka-favorite kong kinainan namin for the whole trip sa Georgia. Then, after namin kumain, nagpa-drive na kami pabalik sa hotel. Pero bago kami bumalik sa hotel, nagpa-drop muna kami sa Christmas Village. Naglakad-lakad lang kami dyan kahit na sobrang lamig. Isa din talaga kasi ito sa pinunta ko dito sa Georgia. Gusto ko ma-experience yung White Christmas or European Christmas. Tapos sobrang dami ding tao na naglalakad. Yung ibang lights, hindi nila binuksan kasi kakatapos lang umulan that time.
Pero yung temperature niyan ay mga nasa around 3 degrees Celsius. Tapos ito yung isa sa pinaka-pinupuntahan ng mga tao kasi maganda daw yung design. Tapos naglakad-lakad lang kami around Tbilisi streets, pabalik ng hotel namin for the TikTok. Tapos madami kaming nadaanan ng mga musicians sa streets. Yun lang. Bye! See you on my next vlogs!